beloved Boss Mike Cervera. Ayan na mga kababayan. Ayan na. Konting katahimikan. Oo, merong sasabihin si Pangulo na mahalaga. Pakinggan po natin nang hindi tayo maligaw nila. Kasi sila nanliligaw talaga. Ano? Eto na mga Eto na mga kababayan Pakinggan ninyo. Pasok. Isang like naman diyan. Baka naman. Isang like naman para sa isang cute, gwapo na vlogger nyo. Oo, kahit pa mga DDS kayo na nanonood dito. Alam ko naman yung mga DDS na supporter, nanonood dito eh. Tapos tinitignan lang ako. Ganon. Pero pwede ba mag-like na kayo? Sige na. Huwag nyo nang i-report ito Malapit na ako matapos eh. Huwag na kayong mag-report. Ito na. Pasok. Makinig. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Yan! Ulitin natin mga kababayan ko Narinig nyo naman si Pangulong Bongbong. Eto na. Pakinggan natin yung kanyang rest back mga kababayan kay Digong. At kanino? Vic Rodriguez. Alam ko naman nagsisisi ka. Diba? Naging pabebe ka. Diba? Hindi ka kasi nagpakumbaba. Di sana, ngayon senador ka na. Engot ka lang eh. Ang hina rin ang ulo ni Vic Rodriguez eh. Sa totoo lang, nahinaan ako. Inuna yung emosyon. Bago yung diskarte. Diba? Ganun yun. Eto na. Pasok. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato. Sige, bilangin mo baka kulang. Kasi sabi ni Digong, 15 daw. Yung mga senador na papatayin yan. Dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Galit na naman yung mga DDS dito. Sigurado, napakasimple lang yung sinabi ni Pangulo. Hoy, napakasimple lang yung sinabi ni Pangulo. Baka mamaya manggigil na naman kayo rito. Tinitiyak niya lang daw kung kompleto pa yung kanyang kandidato. Kasi kompleto yan eh. Baka mamaya may kulang eh. Di ba? Baka nga naman nasabugan na ng Granada. Eto yung sabi niya. Nasasaktan na naman kayo. Easy lang. Simpleng-simple yung banat niya. Yun, kinote niya lang sa sinabi nung inyong poon. Hindi sa kanya galing yun. Kinote niya lang. Parang kinote niya lang din ni, Tariela. Sino? Yung sinabi nito. Tapos nagagalit sino? Si Marcoleta na idol ko. Idol, easy lang. Nakakapangit ang laging galit. Idol Marcoleta easy ka lang. Mamaya babalikan kita. Nakakapangit ang laging galit. Dapat sa akin ka manood lagi. Para ng bumata ka, tandaan mo. Kayang-kaya kong pabatain yung mukha mo. Eto na. Gagalit na sila mga kababayan Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo. Totoo yan mga kababayan. Ang alyansa po mga kababayan ay mga magiginoo. Parang si Crisostomo. Kilala nyo ba si Crisostomo? Baka mamaya hindi nyo kilala si Crisostomo Kilala nyo po ba Crisostomo Ibarra? Yung syota ni Maria Clara.
Oo, yung naging kaagaw ko sa kanya. Nag-agawan kaming dalawa kay Maria Clara. Pero mga kababayan, sa totoo lang, ako nagwagi dyan. Hindi lang sinama sa istorya. Oo, kaya lang kasi, talagang si Crisostomo Ibarra ang nagsulat niyan. Siyempre, mga kababayan, siya nagsulat niyan, kwento niya yan. Siyempre, wala ako dyan. Di ba? Ganun naman lagi, di ba? Kung sino nagsulat ng libro, ng kwento, aba, yung tao na ayaw niyang isama, di niya isasama. Kaya yung mga yung mga kwento ng mga dilawan, ano nangyari? Masama si Pangulo dahil kwento nila yun eh. Ganun din yung nangyari sa karanasan ko. Kanino? Kay Crisostomo Ibarra. Dahil sa totoo lang, si Crisostomo Ibarra at ako, mga kababayan, ay masigit ang kagupuhan ko't kabaitan ko. Oh, kaya wala, masama loob niya sa akin eh. Okay lang. Siya naman gumawa ng libro eh. Okay lang. Di niya ako isama, bitter siya. Eto na, tuloy. Bakit? Bakit kaya? Dito sa halalan na ito, wala po kayong maririnig na masasamang salita. Walang mura. Hindi nagmumura ang Pangulo pero nasasaktan sila. Hindi nagsasabi ng masama, mga kababayan, pero nasasaktan sila. Pero yung kabila, mga kababayan, ginamit na ang diablo, impacto at maligno. Aba mga kababayan, para sa kanila, naku, maganda yan. Pero sa ating mga kababayan na matitinong tao, hindi ho kailanman naging maganda at tama ang pagmumura, pagbabanta, at papatay ng tao. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Kung matino kayong tao, never kayo sasama sa mamamatay tao, manyakis, at kurakot sa gobyerno. Di ba? Pero mga kababayan, hindi lang dun sa kasamaang gawain, pati ho sa kasamaan ng mga sinasabi at pagbabanta na papatay ng maraming tao at mga senador at mambobomba pa para daw maubos na ang mga senador at nang sa ganon mailigtas nila si Sara. Mga kababayan ko, yan po ang ugali ng mga yan. Sino ho ang matinong tao na sasama saan? Sa mga palamura, palabanta. Kita nyo mga kababayan ko? Kaya mga kababayan, yung kasama ni Digong, lahat ng mga yan, mula kay Sara, kay Roque, kay Vic Rodriguez, kay Bongo, kay Bato, at yung mga amuyong, mga kababayan, naniwala sa masamang tao. Kaya anong iisipin namin? Idol Marcoleta, sumama ka rin ha? Bakit ka ba sumama? Naniwala ka kay Digong. Bakit? Kautusan na rin ba? Yung alin? Magbantat, pumatay ng tao? At naniwala na rin kay Kikibuloy na siya ang tanging daan para tayo'y makapunta sa Ama. Kung hindi sa pamamagitan niya, nun ka na makakarating doon sa langit. Di ba? Yan po mga kababayan ha. Ito na. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala! Hindi ho mananakot si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, tandaan nyo, mga kababayan, hindi tayo kawalan, pero kawalan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon na ho tayo nagkaroon ng Pangulong matino, Pangulong may pagmamahal sa kapwa Pilipino, Pangulong may pagmamahal sa bayan na handa panindigan ang ating mga teritoryo na hindi ginawa ni Digong nung panahon niyang yun. Pagkos mga kababayan, pinamigay nga niya yun. Pero mga kababayan, eto, si Pangulong Bongbong Marcos, bibihira po tayo magkaroon ng ganito. Hahayaan pa ba nating mawala ito at hindi niya matapos yung kanyang termino? Mga kababayan ko naman, nasa wastong pag-iisip pa tayo para natin, para hindi natin malaman at hindi maunawaan yung mga bagay-bagay na nangyayari. Di po ba? Yung nangyayari po ngayon mga kababayan ko, napakadali lang unawain.
Tignan nyo lang yung mukha ni Digong at tignan nyo lang yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon lang mga kababayan, wag na nating ibaba dahil pag binaba pa natin, wala na hong panama. Sa mukha na lang mga kababayan, tignan nyo na lang kung sino ang taong pagkakatiwalaan. Di po ba, mga kababayan ko, kayong mga kababayan, itabi nyo yung mukha ni Digong kay Pangulong Bongbong Marcos. Wag na nating usisain kung ano pa mga credential nila. Pero mga kababayan, sa itsura pa lang, mga kababayan, alam nyo na kung sino pagtitiwalaan natin. Di ba? Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Correct! Diniinan mga kababayan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong maririnig na pagmumura. Sabi. May diin. May diin po mga kababayan, may diin. Anak ng pating iba. Grabe. Ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pupuntahan naman natin mga kababayan ko. Puntahan naman natin. Si Digong na sinusuka, Ayun, tingnan nyo naman yung mukha ni Digong. Yan itatabi nyo sa mukha ni Pangulong Bongbong Marcos ito? Kahit pa isingit ko sa gitna ito Para tuloy parang magmumukhang ito Merong kulubot na bayag dito sa kaliwa. May medyo makinis-kinis na bayag dito sa kanan. At pag napunta rito sa mga kababayan, sa gitna si Pangulong Bongbong Marcos, nako! Alam nyo na ibig sabihin yan. Diba? Parang parang gano'n, tapos may sakit yung isa. Nagkalus-lus ba? Ito yung nalus-lus, mga kababayan nasa kaliwa. Ay! Grabe. Ay, nako. Our beloved Boss Mike.